Okay, so ito na yung pangalawang video natin. So, natapos mo na yung channel mo, 'di ba? So, may pangalan na, may profile picture na, may banner ka na din. Excited ka na, 'no? Iniisip mo na na nagbabasa ako ng script, hindi ko naman tinatago yan. May script akong sinusulat, mga chong. Gano'n naman talaga, eh, 'no? So, may script akong sinusulat, binabasa ko lang din. So, yun nga, excited ka na gumawa ng videos, 'di ba? Sabi mo, "Bro, magiging ano na ako, magiging YouTuber na ako." Napaka-excited mo, 'di ba? Tapos ang ginawa mo, Chong, 'no, kinuwento mo sa buong barangay mo. Sinabi mo sa tropa mo na at sa mga kahit sinong kapitbahay mo, kinuwento mo na pati kay Brownie tsaka kay Puti, Chong, sinabi mo na, "Brownie, meron akong bagong YouTube. Papakita ko sa iyo. I-subscribe mo naman." At ngayon, mga chong, pinagkakalat mo na yung link ng channel mo, 'no, kung kani-kanino para lang mag-subscribe. Sa lahat ng 1,000 o kung ilan sa ilang libo-libong mga friends mo, mapa-Facebook man 'yan o kahit saang social media, sinasabi mo na, "Pre, pa-subscribe naman." Naku, mga chong, sumablay ka na kaagad diyan. Hindi mo pa sinimulan yung unang video mo, mga chong, sablay na agad yung ginawa mo. 'Wag na 'wag mong gagawin 'yan, mga paps. Kung nagawa mo na, okay lang, relax ka lang, 'no. Bago pa 'yan, wala pa masyadong, data, puwede pa siguro nating maayos 'yan. Pero sana walang masyadong nag-subscribe doon sa mga pinag-sharean mo ng link. At ito ang dahilan diyan, mga paps, 'no. Narinig mo na 'to lagi, 'no, kahit saan-saan na lang ginagamit niyo na nga yang regular na term, yang algorithm, kahit wala naman tayong alam sa algorithm. Well, ako wala akong alam sa algorithm. Pero ano ba talaga 'yan? Ano ba talaga yung algorithm, mga chong? Sa madaling salita, ang algorithm ay parang recipe. Google natin, mga chong, kung ano ba talaga yung algorithm. Ayan, yung nakikita niyo diyan, mga paps, 'yan yung unang-unang video ko dito sa channel na 'to. So, Google natin, mga papsino, kung ano ba si algorithm. What is algorithm? Okay, nakalagay dito, an algorithm is a precise step-by-step set of instructions or rules followed to solve a specific problem or accomplish. Pero hanapin natin yung may part dito, mga chong, na about sa social media. Ito. Ayan. A social media algorithm is a complex automated set of rules that ranks, filters, and prioritize content on platforms like TikTok, Instagram, Facebook. So, instead of chronological feed, these systems analyze user behavior. Hindi lang ikaw, kundi as a content creator, kundi pati yung user na nanonood ng mismong video nyo, no? Such as likes, shares, and watch time to curate personal experience aimed at maximizing engagement and keeping users on the platform. Okay, so nangongolekta ng data si algorithm, mga chong. So, ang nangyayari dito kasi, mga chong, kapag, okay, balikan ko lang yung script ko, mga chong, no? Ayan. So, sa madaling salita, ang algorithm, mga paps, is parang recipe yan. May proseso yan, may step by step, may input, may output. At sa YouTube, kailangan niya ng data. So, data para malaman kung sino ba dapat ang papapakitaan baga ng mga videos mo. Okay? So, ganito lang din yan kasimple. Isipin mo, yung channel mo, parang bata na pinapakain mo. Kasi bago pa lang, baby pa yung channel mo, wala pang kalaman. Parang katulad nito, ayan, oh, yung channel natin, no. Isa pa lang, okay? Parang bata lang, pinapakain mo ng bawat click, pinapakain mo ng bawat views, kung sino man yung nanonood, no, mga chong, bawat skip at bawat hindi pag-click at bawat user na walang ginawa sa channel mo pero subscriber, binibilang niya yon, mga chong. Lahat yan, data yan. At ginagamit ng algorithm yan para pagdugtong-dugtungin yan kung saan niya ba ira-route yung video mo. Gumawa ka ng mukbang na video. Siyempre, saan ba ira-route yan? Sa mga taong gustong manood ng mukbang, no? Yung nafi-feel nila yung sensation ng habang may kumakain doon sa video. Doon nila ira-route yan. Ngayon, so sino ba talaga ang ma-interest baga sa content mo? So kung wala namang interest yung mga taong pinagbigyan mo ng link ng channel mo, masasayang lang 'yun kasi walang gagawin yung mga 'yon. Yes, nag-subscribe sila pero walang bilang. 'Yun yung realidad do'n, mga chong, no. Ngayon, ito ang problema diyan. Kung pipilitin mong mag-subscribe ang mga friends mo kahit wala silang interest sa content mo, kahit nag-subscribe lang sila kasi kaibigan ka nila, gano'n naman madalas, I mean, 'di ba? Anong nangyayari diyan? Nalilito or nililito mo yung algorithm.
pinapakain mo yung algorithm mo ng maling data. Malaki ang impact do'n. Imaginein mo 'to, Chong, may 50 subscribers ka, pero 'pag nag-upload ka, hindi nila binubuksan. May notification sila, ino-off nila yung notification mo, okey? Hindi nila pinapanood kasi wala nga silang interes. Hinahanian mo sila ng pinakbet, pero ang gusto nila binagoongan. Ano bang pinagkaiba do'n, ha? Binagoongan lang, bagoong lang naman siguro. But anyway, nakuha niyo ba yung na-gets niyo ba? Sini-skip nila, sini-skip, ini-skip nila, mga Chong, 'no? So, anong iisipin ng algorithm? Sariling subscriber, walang interes, hindi nanonood, baka hindi maganda content nito, 'wag na nating i-recommend. Sa 50 nag-subscribe sa kanya, walang nanood ning isa, pangit ang content nito. Boom! Bababa ang reach mo. 'Yun yung mga natutunan ko. Actually, ito, Chong, hindi ito yung unang mga YouTube ko. Meron actually akong so isisiwalat ko na ngayon, marami na akong tinest at maraming nag-fail. Ito, sinimulan ko na ng tama kasi dati ano lang 'yun, patumpik-tumpik lang at habang inaaral ko siya. Hindi ako eksperto, pero natutunan ko na lang din ito, okey? So, bababa yung reach mo, mga Chong. Hindi ka ire-recommend ni YouTube sa mga taong dapat manunood ng mga videos mo kasi wala, nasira mo na yung sira na yung diet ng algorithm mo, mga Chong, eh. Hindi dahil pangit ka, ako 'yun, 'no? Kung dahil mali ang data na pinapakain mo, mali yung data na fini-feed mo sa algorithm mo, mga Chong. Ito, pag-uusapan din natin 'to sa mga susunod na araw, yung analytics, mga Chong, kung paano ba natin tinitingnan 'to. But actually, hindi ko masyado pa tinitingnan 'to. 'Wag niyo munang tingnan 'to kasi tignan mo, blanko lahat 'yan, 'no? But anyway, magkakaroon ng laman 'yan after 2 to 3 months siguro, 'no? 'Yun yung mga na-experience ko diyan. At nandito ako para sa journey na 'to at i-share ko na lang din kung paano ba tayo bumagsak sa YouTube, 'no? Hindi ko sinasabing magiging successful ako, pero aaralin ko 'to. Aaralin ko 'to, Chong. At siyempre kung gusto niyong manood na din, manood kayo. Pero kung wala kayong interes sa video na 'to, 'wag niyo na lang panoorin. 'Wag na rin kayong mag-subscribe, mga Chong, kung hindi din naman parehas yung interes natin, okey? Kung dahil, yun nga, mali ang papakain mo, Chong, mali din na magiging response ng algorithm sa'yo. Kaya kung bago ka pa lang, 'no, manahimik ka na lang. Manahimik ka muna. Oo, manahimik ka, 'no. 'Wag mong ipagkalat na may channel ka. Kahit sino ba 'yan, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, o kahit yung jowa mo, 'wag mo sabihin na may channel ka. Saka mo na sabihin kapag medyo may data na, okey? 'Wag mo muna ipilit sa friends mo na walang interes. Itago mo muna ang channel mo sa mga taong mag-subscribe lang dahil tropa ka, 'wag 'yun, 'no? Hindi naman talaga manunood, 'wag mong ipamigay sa kanila. Let the data work. Let the algorithm learn sa channel mo. Hayaan mo ang algorithm ang humanap ng tamang audience mo. Slow, yes, oo, slow talaga 'yan. Matagal, oo, matagal. Matagal 'yan. Hindi yan isang upuan, hindi yan isang linggo, mga Chong. Hindi din yan isang buwan lang, baka mag-take pa nga yan ng ilang years, eh. I mean, years, mga 6 to 12 months siguro. Kasi YouTube and legit content creation, mga Chong, is long term. Wala pa akong napapatunayan, 'no? Hindi ko din masasabi na totoo 'yan. At nandito ako para i-check kung totoo at mapapatunayan ba natin 'yan after 3, 6, hanggang 1 year. Tingnan natin kung ano magiging resulta, 'no? Pero even though slow at matagal siya, mga Chong, legit 'yan. Legit siya. Kasi tandaan mo, kapag pinipeke mo ang subscribers mo, wala kang pinagkaiba sa ibang social media platform na nag-follow to follow, bumibili ng views, at like for like. Di ko sinasabi na hindi maganda 'to. Diskarte nila 'yan. But tama ba siya na diskarte? In a way, short-term booming siya, mga Chong. Kung gusto mo ng malaking mabilisan na gawin mo 'yan. Sige, okay, wala namang problema diyan. Pero sinasabi ko lang dito yung pros and cons diyan. Ang pros diyan is mabilis kang magkaroon ng views, maraming magla-like sa'yo, follow to follow, but those people will expect na i-follow mo din sila. And what if hindi mo gusto yung content nila? Mapipilitan ka mag-follow kasi finalo ka, di ba? So, ang mangyayari diyan,
Gumaganon-ganon na yung algorithm niyo. Sabog-sabog na yung algorithm mo. Hindi na alam ng algorithm niyo. Kaya nagtataka kayo kung bakit gano'n yung nasa social media niyo. Bakit hindi na ako nire-recommend? Bakit ang baba na ng reach? Kasi boy, kung ano-anong pinapakain mo sa algorithm mo. Pinapakain mo ng maling diet, okey? Dapat stick to one lang yung diet ng ano niyo, nung algorithm mo. Kung pinapakain mo ng puro karne lang yan mga chong. I'm not sure kung tama yung analogy ko dun, wala kayong pinagkaiba sa gano'n. Again, okey, nasa inyo kung gagawin niyo 'yun 'no, pero ang sinasabi ko lang, nile-layout ko lang dito kung ano yung posibleng mangyari. Hindi ko sinasabing 'wag niyong gawin, diskarte niyo 'yan. Sinasabi ko lang kung ano yung tamang gawin para hindi malito yung algorithm. Pareho lang 'yan mga chong, kung gagawin mo 'yan at sa mga bumibili ka ng views. Fake growth, ang fake growth mga chong mabilis umakyat, mabilis din 'yang bumagsak, 'no? So, ang tamang paraan diyan mga chong 'no is ito, may masa-suggest ko lang diyan, slow build kayo 'no. Huwag kayong huwag kayong mapanghinaan ng loob kung wala kayong views sa loob ng isang sa after a week niyo nag-upload, wala. Matuwa ka na sa isa, sa dalawa, kasi legit 'yang 2 views na 'yan kapag hindi mo pinagkalat mga chong 'no. Legit 'yang mga 'yan. So, okey, long-term thinking ka dapat, organic dapat lagi ang audience and anong social media man 'yan kung usapang algorithm 'no. Mas konti sa simula pero mas loyal, mas engaged 'yan mga chong, mas solid ang community niyo. Huwag mong madaliin ang monetization. Dapat hindi mo iisipin yung monetization. Ang unahin mo is dapat consistent yung content mo, ang quality ng content mo, i-improve mo yung sarili mo sa pagdating sa pag-i-edit at kung mga ano yung kailangan. Kasi yun yung mga natutunan ko sa mga past failures ko, chong. Again, wala ako sa posisyon na magturo sa inyo. Base lang 'to sa mga failures na na mga natutunan ko. Ano yung sa Ragnarok, parang ginawa ko diyan chong is Kojiro Sasaki style. Kilala niyo ba si Kojiro Sasaki? Ayan. Yan si Kojiro Sasaki sa Records of Ragnarok mga chong. Idol ko 'to chong. Um, Kasi parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Ayan. Senju Muso, ayan, yun. Di ko lang maano kasi na-mix up na yung utak ko, eh. Ayan, si Kojiro Sasaki sa Records of Ragnarok mga chong, meron siyang skill na tinatawag na Senju Muso, 'no. So, lahat ng parang failures, tinitingnan niya muna lahat ng failures at ini-experience niya sa sarili niya 'no. And for me parang gano'n yung concept 'no. Parang nakalagay dito siyempre 1,000 image defense 'no, pero wala naman tayong gano'n, 'di naman tayo samurai, eh. Pero parang gano'n 'no. So ini-scan ko, tina-try ko lahat ng mga puwede kong gawin do'n mga chong para makita kung ano bang mag-work at ano bang mag-hindi. Ayun, so slow build 'no, again balikan natin, mas konti sa simula, pero mas loyal, mas engaged 'no, mas solid yung community. 'Wag mong madaliin yung monetization sabi ko nga. Kasi kung fake ang foundation mo, fake din yung magiging build up mo diyan, chong. Ibig sabihin 'no, 'pag nawalan ka ng gana, wala na mag-e-encourage sa'yo. Kaysa yung meron kang 3 subscriber na solid 'no, na nag-aabang sa mga uploads mo. Solid yun, paps. Maganda yun. At yung mga taong nagko-comment at nagbibigay ng mga insight sa mga ginagawa mong video, yun ang totoong solid. So, walang totoong may malasakit kapag peke yung foundation na ginawa mo. Sa mga audience mo, sa mga viewers mo, walang may malasakit niyan sa'yo, chok. Fake kasi yung community na binubuo mo eh. So, yun. At natutunan ko dito sa YouTube, no, kahit wala pa naman ako napapatunayan, no, base lang sa mga failures ko, no, chong, na kapag panandalian lang, sadly ginagamit mo lang yung mga taong yun. Yung mga kaibigan mo nag-subscribe, parang nakisuyo ka lang na mag-subscribe sila pero walang impact. Wala yung impact mga chong. No, panandali ang angat lang 'yan. Pero magko-contribute 'yan sa long-term decline mo. Ayan. So pag gano'n ang binibuild mo, don't expect na long-term 'yan no mga paps. Actually, yun lang mga paps eh, no? Kung nagustuhan mo tong video na to, so palike and subscribe naman kung nagustuhan mo. Pero kung hindi mo trip yung ganitong content, paps, pass mo na lang, wag mo na lang gawin, no? Para hindi tayo forever naka-0 views na, no? At 0 subs. Pero no views, no subs, okay lang. Basta legit at organic, kahit long term man, walang problema dyan. Pero, at panoorin mo na rin mga saan ko ba ilalagay? Basta somewhere dito, mga chong, no? May matututunan din kayo dyan. Sigurado ako. Ayun. So, click mo na lang yung nasa baba. Ngayon na. Oo nga, marami kang matututunan diyan, sabi ko sa'yo.
Huwag mo na kontahin, click mo na yan sa baba. Alam kong tinitingnan mo yan at alam kong titignan mo din yan. May matututunan ka diyan. Ito ulit si Zero, maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod 'no, mga ka-Zero. Zero subs, zero views.